si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inilahad ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong kamakailan na ang balikatan military exercises ngayong taon kasama ang United States ay magiging mas mahaba at mas malawak ang saklaw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang mga kagamitan na gagamitin sa taunang military drills, gayon din ang mga potensyal na lokasyon ay hindi pa inaanunsyo. Hindi rin ibinunyag ang bilang ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Alinsunod sa bisa ng Revenue Memorandum Circular No. 17 Series of 2024, inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Value-Added Tax o VAT sa 21 gamot na para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Ito ay alinsunod sa tagubilin ng Food and Drug Administration ng Department of Health na mga pagbabago sa VAT-exempt products sa ilalim ng Republic Act o RA 10963 o Train Law at ng RA 11545 o Create Act. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang update na ito ay patunay ng dedikasyon ng pamahalaan na makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga taxpayer at para makatulong sa mga Pilipino na lumalaban sa mga sakit na ito. Kinumpirma ni Senator Amy Marcos na nanghingi ng tawad si Davao City Mayor Baste Duterte sa kanya ukol sa mga pambabatikos nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa senador, naiintindihan naman niya ang pahayag ni Baste dahil pagkakakulong sa tatay at kapatid nito ang pinag-uusapan. Samantala, di naman nagbigay komento si Senator Marcos ukol sa aligasyong drug addict si PBBM. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, banta ng microplastics sa bangus pinangangambahan. Pinsala sa palayan dulot ng El Nino pumalo na sa 70 milyong pisong halaga. Karapatan ng bansa sa Sabah layuning usisain muli ni Senator Robin Padilla. COMELEC hinihimok na linisin ang listahan ng mga botante sa bansa. BIR inilabas ang listahan ng 21 gamot na exempted sa VAT. Kauna-unahang MIFF umarangkada na sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagkaloob ng 1 milyong pisong tulong pinansyal ang National Housing Authority o NHA kamakailan sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Egay noong buwan ng Hulyo taong 2023. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 10,000 piso mula sa Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng ahensya na kanilang magagamit sa pagpapaayos ng kanilang mga tahanan mula sa pinsala ng bagyo. Magkakasunod na ipinamahagi ang tulong sa bayan ng Pavia, Saraga, Iloilo City, Tubungan at San Joaquin. Samantala, magbibigay rin ng tulong pinansyal ang EHAP sa probinsya ng Antique, Aklan at Negros Occidental. Makikipagtulungan ang Pilipinas sa Vietnam sa hangarin nitong pagtransisyon ng mga transportasyon tungo sa mga electric vehicles. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hangarin ng Administrasyong Marcos na maging 10% na ng kabuang mga sasakyan sa bansa ay maging electric vehicle sa taong 2040. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang makipagpulong ito sa Prime Minister ng Vietnam kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan niya na maging partner ng Pilipinas ang Vietnam pagdating sa pagtransisyon ng mga sasakyan tungo sa electric vehicles.
Kaugnay umano nito ang Comprehensive Roadmap and the Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA na layong paunlarin ang e-vehicle industry ng Pilipinas. Matatandaang nakipagpulong si PBBM sa Vingroup Company na magsusupply sa Pilipinas ng mga electric vehicle batteries. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Formal nang nilagdaan kamakailan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan at Vietnam Coast Guard o VCG Commander Major General Lek Wang Dao ang Memorandum of Understanding o MOU patungkol sa maritime cooperation ng dalawang bansa sa pamamagitan ng paglikha ng Joint Coast Guard Committee upang tugunan ang mga karaniwang issue at interes at mag-set up ng hotline para sa komunikasyon sa pagitan ng PCG at VCG, pinahuhusay ng nasabing MOU ang mutual understanding, trust at confidence sa pagitan ng dalawang partido. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, banta ng microplastics sa bangus pinangangambahan. Pinsala sa palayan dulot ng El Nino pumalo na sa 70 milyong pisong halaga. Karapatan ng bansa sa Saba layuning usisain muli ni Senator Robin Padilla. COMELEC hinihimok na linisin ang listahan ng mga botante sa bansa. BIR inilabas ang listahan ng 21 gamot na exempted sa VAT. Kauna-unahang MIFF umarangkada na sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Umabot na sa 7 milyong pisong halaga ang pinsala sa palayan na naobserbahan sa Negros Occidental dulot ng El Nino. Ito ay ayon sa Office of the Provincial Agriculturist kung saan hindi bababa sa 117.22 hectares ng palayan ang naapektuhan ng matinding tagtuyot. Kaugnay nito, pinahigting ang supply ng tubig para sa mga irigasyon na lupain na maaari pang kumaharap sa mas matinding epekto ng El Nino. Alinsunod sa pagsusulong ng pag-agmyenda sa konstitusyon ng bansa, nagbigay ng pahayag ang Kamara hinggil sa issue sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Narito ang ulat. Alinsunod sa pagsuspinde ng COMELEC sa People's Initiative, nagbigay ng pahayag ang mababang kapulungan hinggil sa pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng bansa. Mariing pahayag nila, kailangan na ng Pilipinas ng pagbabago, partikular na ang pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa. Dagdag pa rito, kinwestiyon ng Kamara de Representantes kung ano ba talaga ang gusto ng mga senador, sapagkat kung nais nilang ipasa ang Resolution of Both Houses o RBH 6 ay malugod na tatanggapin ng Kongreso ang kanilang bersyon sa pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas. Sinabi ni Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe na kung ikinatatakot ng Senado ang People's Initiative, ipasa nila ang RBH 6. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH 6, the People's Initiative will be dead in the water because everyone knows there can never be two initiatives in the span of 5 years. Agad naman itong sinang-ayuna ni Geraldine Roman, representatibo ng unang distrito ng Bataan, kung saan anya, huwag nang pahabain pa ang diskusyon at tuunan na lamang ng pansin ang constitutional reform. Let it come from the people. Let it be as organic as possible and let the people be heard. Dagdag pa niya, kung ipapasa ng Senado ang RBH 6, sana ay magkaroon ng sense of urgency sapagkat kailangan na ng agarang pagbabago ng ating bansa.
Sa kabilang banda, kamakailan ay nanawagan din sa mga senador ang isang Singapore-based information technology expert at principal co-founder ng Correct Movement na si Orion Perez Dumdum. Anya, kailangan na ng pagbabago ng Pilipinas at upang umunlad ang ekonomiya ng bansa ay kinakailangan ng baguhin ng saligang batas na 37 taon nang umiiral. Dagdag pa niya na pag-iiwanan na ang Pilipinas sa pag-unlad at kung tatanggapin lamang ang pagbabago gaya ng pagtanggap sa mga foreign investors na siyang magbubukas ng mga oportunidad sa mga Pilipino, ay darating ang panahon na hindi nakakailanganin pang mga ibang bansa para lamang sa malaking kita. Samantala, sa naging pagpupulong, nagbigay din ng sentimiento sina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at Deputy Speaker David Suarez na kaisa sa sinusulong na layunin ng Kamara. And definitely, we're not out there to eradicate the Senate as an institution. We respect the Senate, and we are part of Congress, both houses. It really saddens me to see na parang nagkakaroon ng division based on an issue na isa lang naman ang hangarin. Sa pagtatapos, patuloy ang paghimok at panawagan ng mga kongresista sa mga senador na pag-usapan na sa lalong madaling panahon ang pagbabago ng konstitusyon dahil isa lang naman ang hangarin ng bawat panig, ang constitutional reform. Mula rito sa Quezon City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ikinababahala ng Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines o DOST-NRCP ang potensyal na panganib na dala ng microplastics na natuklasan sa produktong bangus ng bansa. Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga konsentrasyon ng microplastic sa mga sampol ng bangus sa piling sampling site sa Mindanao kung saan 235 rito ang kumpirmadong may microplastics. Kaunting kaalaman, ang microplastics ay maliliit na plastic particle na may sukat na wala pang 5 mm at matatagpuan sa mga karagatan at ilog. Ito ay nakukuha bunga ng pagkakaroon ng plastic na polusyon sa tubig. Kaugnay nito ay maaaring maapektuhan ang kalusugan ng tao kung ang isdang kinain nito ay kontaminado ng microplastics. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, banta ng microplastics sa bangus pinangangambahan. Pinsala sa palayan dulot ng El Nino pumalo na sa 70 milyong pisong halaga. Karapatan ng bansa sa Saba layuning usisain muli ni Senator Robin Padilla. COMELEC hinihimok na linisin ang listahan ng mga botante sa bansa. BIR inilabas ang listahan ng 21 gamot na exempted sa VAT. Kauna-unahang MIFF umarangkada na sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.